Anong gagawin ko kung 10,000 pesos na lang ang natitirang pera ko? Marami kasi ako nakikitang questions na tinatanong ng mga tao na to na ano bang magandang business ang start pag ang capital mo lang is 10,000 pesos. So let's say back to 10,000 pesos na lang ako. So may malinis akong 10,000 pesos sa aking wallet or sa bank. Ano bang gagawin ko? So guys, samahan niyo ako sa araw na to. Kasi all throughout this day, explain ko sa inyo habang ginagawa ko yung mga errands ko. So, ano bang mga gagawin ko? Like, for example, ngayon, dito ako sa coffee shop kasi magla-lunch muna ako. Pina-outfit ko. After nito, punta ako ng gym para mag-training ako ng boxing. So, ano ngayon? Core day. So, training ko tong core muscles ko. Tapos, yun guys, samahan nyo ako and habang ginagawa ko yung mga ginagawa ko is nagsasalita ako and explain ko sa inyo kung ano ba yung mga gagawin ko. Napaka-interesting na topic. So, let's go. Kain na tayo guys. Bacon pesto. Tapos, oat latte. Bon appetit. Yo, boss. Yo Dave, kumusta? Yo, boss. Okay lang. Okay lang. Yung sa isa ko, boss, is parang nasa 70% na siya. Pero ang gusto mangyari dun yung So, hi, sabi ko, here's the first draft. This video is around 8 minutes. Mga animations, yung ginagawa mo, screenshots, mga ganun. Thank you, thank you. Boss, thank you, boss. So guys, I just arrived dito sa gym. So, dun yung gym sa second floor. And before ako mag-training, I just wanna talk about the topic. So, let's say 10,000 pesos na lang ang natitira sa aking bank. Ano ba ang gagawin ko sa pera? First of all, hindi ako mag-gambling. Hindi rin ako mag-invest sa crypto. Kasi I believe na ang pag-invest sa crypto at sa pag-gambling ay kailangan meron kang stable income na in case mawala yung pinusta mo doon, hindi masakit. So, kailangan naka-budget ang pag-gambling at pag-crypto. If meron akong 10,000 pesos, let's say wala akong job, student pa lang ako, saan ko gagastusin yung 10,000 pesos? First of all, maghahanap ako ng isang successful na individual sa industry na gusto kong pasukin. Let's say e-commerce. Okay, maghahanap ako sa online ng successful e-commerce businessman na meron ng talagang milyones na ang kitaan. And yun, doon na lang yung ibigay kong example, e-commerce. And then, for sure, meron niyang mga mentorship programs, may mga packages yan. Siyempre, 10,000 pesos. Mostly kasi ng mga mentors na yan, dinidesign nila yung course nila or yung program nila for people na hindi pa masyadong makapag-afford ng mahal na mentorship. So, ang gagawin nila, less than 20K lang yung mentorship program. So, marami yan, guys. I think meron si Chinkitan, meron din si Boss RDR kung kilala nyo. Yung mga successful na big names dito sa Pilipinas, meron yang mentorship program kung saan tuturuan nila kayo mag-business. Hindi ako mag-e-enroll sa college if gusto ko mag-business. Okay? Kasi yung mga professors mo dyan sa college, hindi naman negosyante yung mga yan. Hindi naman lahat guys pero kadalasan ng professors dyan sa college is wala naman talaga silang business, wala silang experience. Sinasabi lang nila sa inyo yung mga technicalities pero wala silang ma-share na real life experiences. Mas maganda, matuto ka sa tao na nagge-generate ng millions, may mapapatunayan talagang yaman niya. So ito yung analogy na lang na gawin natin. If gusto mong lumipad, parang agila, huwag kang magpapaturo sa manok.
Kasi hindi naman nakakalipad yung mga yan. Magpaturo ka sa agila, someone who has a lot of experience. So, ganun gagawin ko, guys. So, I'm not saying na college is not for everybody. Pero, it depends kasi sa goals mo. If gusto mo maging doctor, of course, pag college ka, kailangan mo yan. Kasi paano ka pagtitiwalaan ng mga patients mo kung hindi ka nag-undergo sa isang process na talagang pinag-aaralan nyo lahat. Pero yung negosyo, guys, you can learn it from successful businessmen na hindi naman nag-college yung karamihan. So, matututo pa kayo sa real life experiences nila. So, if ako, guys, ang tatanungin nyo, ganun ang gagawin ko. Mentorship programs talaga, knowledge is everything. So, if nagkaroon ka na ng knowledge, makakapag-execute ka. Pag nagka-execute ka, you will make a lot of mistakes. Pag nagkaroon ka ng mga mistakes, you will learn from your mistakes until magiging expert ka sa field na yon. So, yun lang guys. Invest in your knowledge. I highly preach na mag-invest kayo sa skills, knowledge, experiences para maabot nyo yung goals nyo. Kasi guys, to be honest, hindi ako ganito dati magsalita. Hindi ako ganito mag-isip. Meron akong employee mindset dati. And nagbago ang lahat nung nag-take risk ako and yun, in-enhance ko yung mga skills ko sa buhay. So, I think yun lang guys. Sabayan nyo ako, mag-gym ako. Pakapyaw lang na papakita ko sa inyo yung gagawin kong workouts. So, see you at the gym. Let's go! Sarap mag-training. Time check, 5:13 p.m. So, uwi na ako. Thank you for watching.